Hello po, si Ruth Adkins po ito. I-discuss ko po sa inyo yung Tartarus. Nasimulan ko na po. So, ito po yung continuation. Ah, Ngayon po, naalala niyo po itong binigay ko sa inyo na what is Tartarus? Baliktad siguro ninyo nakikita. So, maraming nagtatanong sa atin kung saan ba dinala yung mga ah, anghel na the angels who disobeyed Jehovah God during Noah's day. Nung pinarusahan sila ni Jehovah, saan sila dinala? No, maraming nagsasabi na ako po, ang paniniwala ko, doon lang sila sa kalangitan, doon sila dinala or sa dense darkness in a spiritual sense, no? Pero ayon po sa research ko, ang palang sinasabi ng 2 Peter 2:4 na sila ay itinapon sa Tartarus. Itinapon sila sa Tartarus. Ano po ba itong Tartarus, no? Sa Biblia, ang tinatawag na Tartarus, dinescribe mismo doon sa 2 Peter 2:4. Ang sinabi doon na they put them, or Jehovah put them in chains of dense darkness. Dense ay napakadilim, no? Tapos meron pang sinasabi na ang Tartarus ay lowest pit. Saan naman natin mababasa yon? Mababasa naman natin yon sa Psalm 88:6. Psalm 88:6. Ang sabi doon, you have put me in the lowest pit, no? In dark places, in a large abyss. So, kung iaano po natin, kung itatabi natin itong dalawang scriptures, no? Ang Tartarus ay tinatawag na large abyss. Kasi alam naman natin na ang mga si Satanas at ang mga demonyo ay itatapon o isahula sa Revelation 20:2 and 3, ihahagi sila sa abyss, no? So, ang abyss, ang sabi ng Biblia, dense darkness. Kung itinapon sila inilagay sila sa kalangitan, somewhere out there, sabi ng iba, yung black hole, no? Pero sa black hole, kung nandun sila sa loob ng black hole, may mga araw pa rin, may mga liwanag pa rin silang makikita, di ba? So, hindi po imposible na doon sila sa space kasi hindi na nga sila tinanggap sa kalangitan. So, alam po natin na ang kalangitan is yung either ang atmosphere natin, then out in the outer space, outside our atmosphere is also kalangitan din, which is the universe. So, iyan po ay nakikita ng mga tao. Tapos yung third heaven, yun yung dwelling place ng Diyos at ng mga anghel, mga espiritong persona sila. Hindi na sila tinanggap doon. No? Saan sila itinapon ng Diyos? Ang sabi, Tartarus. No? So, saan po ang Tartarus? Ang Tartarus, i-direct ko na po ang Tartarus actually ay yung oceanic trenches. Kasi in dense dark, tingnan niyo po itong drawing ko. No? Ito, Pacific Ocean to. Okay, I will stand up. Pacific Ocean. Baliktad lang po sa nyo kasi hindi ako marunong baliktad eh. Ito, Pacific Ocean po ito. Tapos yung ating dagat na nakikita natin 200 meters deep, yan yung tinatawag na epipelagic zone. Nandun po yung mga fish, yung mga mangingisda, nakakapag-fish sila dyan sa mga isda na nandyan sa epipelagic zone. Ang kasunod po doon ay mesopelagic zone or twilight zone. May nagpe-penetrate pa rin pong light dyan, pero blue na siya kasi na-absorb po ibang kulay ng sunlight. Nagkukulay blue na po siya,
no? Nawawala na ibang kulay ng light. O kaya pag nakikita natin, mukhang blue. So, yan pa rin po ay 200 meters up to 1,000 meters deep, no? From here to there is 300 meters siya. Yan po ang tinatawag na twilight zone ng dagat. Ngayon, beyond that, no? From 1,000 to 4,000 meters depth, yan ay tinatawag na bathypelagic zone or midnight zone. Kaya po tinawag na midnight zone, wala na po talagang light na pumapasok. Kahit yung blue color of light, wala na. Hindi na makapenetrate. Kaya tinawag na midnight zone. Pero naaabot pa rin po yan ng mga maraming oceanographers tools para malaman nila kung gaano kalalim yan. Tapos, ang susunod po nun, yung tinatawag na abyssal zone. Ito po ay 4,000 to 6,000 meters deep, no? Mula sa 4,000 to 6,000 meters deep, yan ang tinatawag nilang abyssal zone. Yan po ay na-discover nila noong 1947. Kaya pinangalanan nila na abyssal zone. Kasi akala nila siguro, yan na yung pinakamalalim. Kasi po ang abyssal or abyss, ang ibig sabihin niya, bottomless o malalim na malalim. No? Hindi pala nakikita. Ayan. Yan. Ayan po, abyssal zone. No, ito na po, from 4,000 to 6,000 meters. No? Kaya, sabi nila, ito na yung pinakamalalim, kaya tawagin nating abyss or abyssal zone. Abyssal pelagic zone. Pero, noong 1956 po, na-discover nila yung mga trenches. Ayan, tingnan natin. Ito pong trenches na to, ang pinakamalalim. Pinakamalalim po siya. Kasi kung titingnan po nyo, from 6,000 to up to 11,000 meters deep, no, or 10,990. No? Yan po ang pinakamalalim talaga sa dagat. Pero napaka-narrow niya. Ano po, yan ang product or a result of, tinatawag natin na subduction. Ito pong plate na to, no? Ito po, tectonic plate yan, pumailalim dyan. Ito yung plate ng continental plate, no? Ito yung may continent dyan. Ito yung Asia. Ito po yung Asia. Asian continental plate. Ito naman yung oceanic plate sa Pacific Ocean. Pacific plate po yan. Napakalaki niyan. No? So, pumailalim yan. Ito tumaas. Pumailalim yan. Kaya, parang kumbaga, nagkabanggaan na yan. They pushed each other. Tumaas to, bumaba to. Kaya nagkaroon ng tinatawag na trenches. Yan. Sa napakalaki po nitong trenches na to, maabot po yan ng 40,000 kilometers sa Pacific Ocean. Nasa Ring of Fire po sila. Ngayon, ito po tinatawag talaga ng Bible na biblical abyss, no? Or this is the lowest pit in dense darkness. Ito na po talaga siya yung kadiliman. Super dilim na po talaga yan. Kung dito po madilim, mas lalo na dito, ito madilim. Madilim na madilim, ito pinakamadilim. Ano po? So, sa science, sa oceanographers, ang tawag nila dyan, Hadal Pelagic Zone or Hadal Zone. Ito nakuha po nila dun sa Hades. Sa Hades, galing sa Greek word Hades, nang ibig sabihin pit, no? Pero, itong abyss, nakuha din nila yan sa Greek word, pero nagbaliktad po, dapat pinalitan na lang po nila yan, no? Ito na yung naging abyssal zone, ito na yung Hadal zone. Bakit po?
Kasi po, sa meaning lang ng word. Ako po nakukonfuse ako sa abyssal zone at saka hadal zone. Kasi kahit na sa Roman tradition, at saka sa Greek tradition, sinasabi talaga mas malalim pa ang tinatawag na abyss kaysa sa Hades. No. Isang example po ng ancient Roman tradition, sinasabi nila na ang Tartarus remain as the abyss of the world. Tawag po nila, abyss of the world. Tapos sabi dito, it's below Hades. Yung abyss daw, below pa sa Hades. No? The underworld. Yung Hades na tinatawag po ng tradition ng, Greek mythology. Ang Hades, underworld. Ano ibig sabihin nito? The world of the dead. No, yung mga patay nandoon. No. Pero sabi niya, mas malalim pa ang abyss of the world. Anong tawag nila doon? Tartarus. No. Tapos sabi dito, napakarami daw ang inhabitants ng Tartarus. And many were sentenced to Tartarus as punishment. Nagko-coincide po ito doon sa sinasabi ng Biblia sa 2 Peter 2:4 na ang mga masamang anghel o mga balakid na mga anghel ay itinapon sa Tartarus. No. Hindi pwedeng mabuhay ang mga tao doon. Bakit? Napakalalim na po. No. So, ito po yung Tartarus. Yung mga trenches. Doon po sila itinapon.